Jason. Hoy! Okay. So, ito ho ay naganap sa The Hague, Netherlands, mga kababayan. Etong gulo na ito, no? Shoutout nga pala kay Spock Sare Roque, kanya itong video na ito. Ito ho, kahapon yata ito, kung di ako nagkakamali. No? Nagkagulo-gulo sila. Mga Duterte supporters ho ito, ha, mga kababayan. At may sinasabi nga ho sila na di umano. Ay, teka. Ay, abe, nasuguran. Sino? Jason. Hoy! Yan. Okay, sige. Ito. Etong video na ho ito, sa mga hindi pa nakapanood, etong video na ito ay nangyari ho sa The Hague, Netherlands. At yan ho, mga nasa video na yan ay mga Duterte supporters yan. No? Sila ho ay nandyan para ipakita ang suporta kay former President Duterte. Pero ito ho ngayon ang nangyari. Kasi ho, nagkarambulan ho dyan sa The Hague. Ano ba naman itong mga kababayan natin na ito? Nandiyan ho sina Tio Moreno, sina Paulo Lino, sina Alvin Entorism, sina Attorney Roque, at may sinasabi nga sila, no, may mga nabasa lang ako na ang talagang punteriya nila dito si Attorney Roque. Ba't naman ganun? Diba? Si Attorney Roque ho ay nandyan kasi nga ho, dahil sa panggigipit, no, kay former President Duterte, pati si Attorney Roque ho ay nadamay. Kasi ho, si Attorney Roque ay talagang hindi bumitaw dito kay former President Duterte. Kaya nga ho siya dyan nandiyan sa dahig kasi dyan siya na tumakbo para umiwas, no, sa mga isinampang kaso dito sa kanya sa Pilipinas. Ngayon siya ay nandiyan sa Netherlands kasi nga ho, mga kababayan, nag-apply ho yata siya ng asylum, no? Pero sana naman ho, hindi naman ganito yung nangyayari. Mga kapwa Duterte supporters, biro niyo ha. Nakita niyo naman sa video may sumugod. Parang yung isa sumugod doon si si Tio Moreno ba 'yon? O si Paulo Lino. Pasensya na kayo ha. Eto lang mapapayo ko sa mga kababayan natin. Sana naman ho, iwasan niyo magkagulo-gulo. Iwasan niyo yung ano kasi ho, pag nalaman ho yan ng mga kalaban, pagtatawanan lang ho kayo. Parang sinasabi nila na hindi pa buhay pa si Duterte, pinag-aagawan na nila ang ano ni Duterte. Huwag naman ho gano'n. Magrespetuhan naman kayo diyan. Iisa lang ang layunin niyo Iisa lang ang hangarin niyo. Nandiyan kayo para ipakita ang suporta kay Tatay Digong. Hindi kayo pumunta diyan para magrambulan, magkanya-kanya ng para-pareho kayong mga Duterte supporters. Eto, tuloy natin itong video na ito. Ano wala pag may lugar ito iyo to? Sayo to. Wala. Si Paulo Lino yan. Si Moreno. Ayun ang kalaban nila, yung babae. Sino kaya yun? Bakit kaya sila nag-aaway? Sa pagkain ba? May nagsasabi ko kasi, eto raw kasi si ate ay kay Marlica at eto namang dalawa, no, ay kay Senator Amy. Ngayon eto si ate daw ay galit ito kay Senator Amy. Kakampi ito daw ni Attorney Harry Roque. Pero ang punteriya daw di umar dyan ay si Attorney Roque. Pero tingin ko naman hindi. Kasi ilang araw na rin naman ho dyan ang dalawa, si Paulo Lino at si Tio Moreno, pero wala naman talagang ganung nangyaring gulo. Baka nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Sana magkaisa sila, no? Sana pag-usapan nila itong issue na ito. Nakakahiya ho. Nakakahiya. No? Lalo na pag nalaman niya ng mga kalaban, pagtatawanan lang kayo.
Okay. At nandiyan nga pala, hindi ko alam kung si Attorney JV Hinlo yung nandun dyan eh. Tuloy natin ha. Yan, si Paulo Lino. Si Moreno. Kasi ang nangyari is nandito kami, hindi ko sila inaway. I don't even know him. Okay, I don't even know him. Pumunta siya dyan. Sa inyo. Group kami kasi group kami ng Congress. This is also my opinion. And who are you? So who are you? I'm Tio Moreno. Si Attorney JV Hinlo yan. Ito. Si Attorney JV Hinlo yan, oh. Tama ba ako? I know that. Pero ako naman kasi yung pinong sa akin, why I did say that I called. Pero kasi, Pasalita mo na, Tio. Bago ba ako masakit? kaya kasabi ko sa'yo, Nagbibideo pa mga Relax lang kayo mga guys. Huwag kayo mag-away-away. Pambihira naman kayo. Ay nako, pag napanood yun ng mga bangag pagtatawanan kayo ng mga bangag. there's already a division her versus her. Because I wanted to make sure. I wanted to Ano, ginakulbaan man pa sumiman? Ano man ikaw sumat? Nakakakaba kayo. Kinakabato ni si ate. Honest, it's a message. It's a private organization. Na parang I don't know what you need. That's my opinion. And they said that justice about what an argument. Very elementary. Kailangan ba ito? Okay, sir. Headline bukas mga DDS. Diba? Winelcome mo ng maayos mo Relax lang kayo. Kayo naman pala. Nagkaaway-away. Isa lang naman ang layunin nyo. Nakasupport na kay Kapay dito. Hindi matutuwa si PRRD kapag nalaman niya na yung mga supporters siya ay nag-aaway-away, nagkakagulo-gulo. If you will not stay united, I don't have to create division. Why? It's not meant for the story. Ayan. Why would you hijack the Duterte event? How would I hijack? Hijack. You said it yourself. Then why are you saying that you haven't hijacked the event? And now we're still going away from the basic line. How we hear from Rodrigo, or how we hear to make English pa naman mga Inglesero itong mga to eh. Ano daw, hina-hijack daw yung event. Yun ba ang reason? discussion about nothing. So that's what I'm asking you. Are you making discussion about nothing? Or are you here to go out from the opposite side? Oh my God, you guys don't have the best debaters in town. Ako naman may papayo ko dito kay Tio tsaka kay Paulo Lino, no. Una-una babae ang kalaban nyo. Kahit kayo ay nasa medyo rin kayo control din sa sarili nyo kasi pag nasapak nyo wala naman ang lakas niyo talagang pang lalaki pa rin. Ha? Sana naman iwasan niyo yung maabot sa sakitan. No? Dapat ka pinag-uusapan yan hindi na dinadaan sa mga ganyang bangayan. Ayan tuloy nakuna ng video. Nagkaroon tuloy ako ng may content. Anyway, wala tayong kinakampihan sa mga yan. Ha? Lahat naman yan mga Duterte supporters. So, yan si Paulo Lino, si Tio. Actually, nakapalo ako sa page ng mga yan. Always, ako dyan sa mga updates sila. No? Always updated ako. No? Kapag meron silang pinopost. Ngayon, pati nga ho yung pagpunta nila dyan sa dahig, na-update ho ako. Wala ho tayong kinakampihan. No, neutral lang ho tayo. Basta basta sa Duterte lang tayo. Kung sino man yung diyan wala tayong diyan.
sana lang talaga yung gulo na yan, tapusin nila yan, huwag na nilang palakihin pa, no, yung mga issue na yan. Kasi mga kababayan, nag-umpisa lahat yan sa yung sa Alpotera na yan eh. May nabasa pa akong comment, dapat paalisin na daw dyan yung dalawa, paalisin na. Andiyan ba si Alpotera? Kasi sinasabi na si Alpotera daw nandyan. Dapat hindi yung ganon. Huwag ko kayong makinig sa isang side lang. No? Instead na pumanik dito sa kabila, mamagitan ho kayo. Diba? Para hindi na lumaki ang gulo, no? Hindi na lumaki ang issue. Diba? Ako matagal ko na sinasabi actually nung nagkakagulo-gulo nga ang mga DDS vloggers, supporters, no, Mahardika at Joey, wala ho akong doon. Hindi ko nga sila masyadong pino-content o hindi ko sila masyadong inaano sa live stream ko. Kasi pangit diba, na isa lang naman ang natin may nagsasabi, si Maharlika nagpapanggap lang na at yan daw ay pakawalan ni Tambi. Nasa kanya naman yung kung siya ay nagpapanggap lamang, di ba? Anyway guys, balik tayo dito sa issue ng dahig sa muntik-muntik ka na raw magkarambulan dito. Tuloy natin ito, itong kanilang pagtatalunan dito, yung hina-hijack daw ang event. Ano pa yung event na mangyayari dyan? That's not what I'm saying. I'm asking you, is Si Attorney JB Hinlo yata isa. divided over Kasi pinag-divided when the private education. Yan. Is it my fault? Is it my fault when they posted the private conversation without my consent? Answer. Is it my fault when they posted a private conversation without consent? It's very rhetorical. Yes or no? The question is, why would this? Yes, it's not my fault. You're and okay also with it? expressing No, of course not. it's expressing No, personal kasi feelings. nga, I wanted to point this out because it's very sad. We are here for PRRD. Yes. Hindi kayo para kay PRRD. And then, all of these side comments, my jacket, Hindi kayo pumunta dyan para mag-away-away. Kaya kayo nandyan dahil kay PRRD. Alright? Bakit nyo pa ginulo-gulo yung lugar na yan? Magkaisa kayo. Mag-usap-usap kayo. Huwag yung palaking yung issue na yan. Huwag na kayo magpapasulso sa mga iba pa. who do you want to go? Di ba sa ikaw, sa ikaw, sa Okay, Attorney. All of you supporters of Tatay Digong, but indeed, what is the messaging that we're trying to show the world when the supporters are quarreling among themselves? Yeah. Who will Correct. benefit from this? It's the Marcos administration. Correct. Marcos aside. That's why Exactly. I'm one of your Duterte 10. Uh-huh. I'm Yes. so saddened with what Si Attorney JB Hinlo nga talaga yan. Pasensya na Attorney JB Hinlo, hindi kita masyadong na-recognize. Medyo iba na kasi medyo tumabaho kayo Tama naman yun Yung sinasabi ni Attorney JB Hinlo, kaya kayo nandyan. Hindi dahil para magkagulo-gulo, kundi para sa kay Tatay Digong. Lahat kayo na nandyan ay mga supporters ni Tatay Digong. Tapos mag-aaway-away kayo, magrarambulan kayo. Pag nakarating kay Tatay Digong yan, malulungkot siya. No? Isipin niya yung mga supporters ko nagkakagulo-gulo na dahil sa akin. Nagkakagulo-gulo na dahil ako ay nandito, dahil sa kagustuhan nilang ipakita ang suporta pero umaabot sa punto na sila ay hindi na nagkakaintindihan. Alam niyo yun? Kaya sana tigilan yung issue na yan. No? Wag nang palakihin yan. Pag-usapan na lang kung kaya naman pag-usapan. Diba? Kung maliit na bagay lang yan, wag na palalakihin, wag na palalalain. Ano man lang kung may ano ka doon sa tao yun. O let's say, si ate galit kay Paulo Lino, kay Tio, hatakay mo sa tabi. Usap tayo. Medyo naiinis ako sa iyo. Kasi ang gwapo mo. Ang gwapo yung dalawa. Nakakapanghinayang kayo. Di ba? Dapat ganun. Kasi itong dalawang si Paulo tsaka si Tio, mga yan talagang mga Duterte supporters yan, mga dabaweng talaga yan at talagang solid ang kanilang suporta kay Tatay Digong. No? Pero pag-usapan nyo. Si Alvin, nandiyan yan, from day one, talagang pinakita niya yung suporta niya kay Tatay Digong. Until now, andyan pa rin siya. Si Spoksari Roque, nandiyan yan.
talagang sobrang loyal na kay Tatay Digong kahit na ang buhay niya ay nanganib hanggang sa siya ay talagang inano na, no, kinasuhan na, no, gusto na ano, walang ano walang dapat na pagtalunan. Kung may maliit na issue, pag-usapan. Right? So ito si Attorney JV Hindu po, mga kababayan, ay nandyan din pala. Hindi ko lang siya masyadong na-recognize kasi umibaho mukha niya. Parang tumaba siya eh. Okay, tuloy ho natin to ah. I personally witnessed Witness now. right now. I appeal to all of you. Let's be one. Yes. Let's Kaisa! for the win. Can I say something? We wanted to unite, but for the likes of them, they believe them like organized support. Ganito ganyan. What is No, that? no, it's like this. My suggestion to everybody. Sometimes we cannot force friendship. Thank among you, sir. ourselves. Exactly, Yeah. that's the point. Yeah. That is the point. We cannot force friendship, but let's Ito naman yun, no? Minsan talaga hindi mo pwedeng ano na ipilta yung pakikipagkaibigan. No? Pero minsan din, yung realization na bakit ko ba siya nakakaaway? Bakit ba kami nag-aaway? No? Darating sila sa point na magkakano, pero hindi agad-agad. Kung hindi man sila magkasundo ngayon, may perfect time dyan. Hindi mo pwedeng persa ng sarili mo na makipagkaibigan sa akin, pero magkaibigan kayo, plastikan lang pala. Diba? So, pero mas maganda kung may pag-usapan. Or kung may inis ka sa kanya, pigilan mo na lang. Kung naiinis ka sa kanya, pigilan mo na lang. Pero mas maganda talaga yung pinag-uusapan. Para, alam mo kasi kapag kami tinatago kang sa isang tao, maano rin sa dibdib, mabigat din sa dibdib. Oh, much better na pag-usapan, wag dadaanin sa karahasan, sa away, sa pagbubunganga. Maganda yun. try to respect each other. Exactly, sir. If there is a situation where you really do not want to talk with the Okay lang ba si person, Sadya? just stay at distance. Exactly. Because we cannot force. So, if this is here, although I was thinking that the Duterte Street is such a long street, it's just this. No, So, correct. if we cannot stay united, let's respect each other. Stay in one place, the other group stays in the other place. Let it be. Don't let the other one hear each other or insult each other. Yeah. Please be respectful. The whole Philippines is watching us, especially the Duterte supporters. What kind of messaging are we showing everybody Correct. if we are not united? Yeah. Please, all of you are our friends. Sorry po, sorry. Pero parang anyway, wala na akong magagawa. It's done. Parang you already hate on each other. All over the world, come here and be united. Then, I personally request this. So, please, even if we have personal opinions against another person, let's be more patient and keep it to ourselves. Kapag yung tao na nakulong doon, walang sala. So please, let us sacrifice our personal feelings. No? For all. Yes. Attorney Roque is here. Mahirap rin sitwasyon ni Attorney Roque. Yeah. Malayo sa pamilya. No? So, intindihin rin natin si Attorney Roque. Nobody is perfect. Si Sir lagi binabanatan nyo. Let's respect each other. Kung talaga hindi natin. So, this is a dress code. Okay? I hope that after this, there is hope. Yung iba sa amin, sa Duterte 10, takot makisali dito kasi baka madamay raw. Damay ng buong Duterte supporters dahil matakwatak. Please, let's sacrifice our personal feelings for the benefit of the bigger cause. And the bigger cause is we bring back Tatay Digong home. Amen!
The bigger cause is we put a good president by 2028. And the bigger cause is for us to have leaders that will bring development and peace to our country. Agree. I think you were there. I was there. Baka ako nga naghawa sa'yo. Baka ako naghawa sa'yo. Magaling na ako ngayon. Ngayong inawa kita. Pero meron pa. We didn't make battle for that. We didn't make battle for so I have 3 jobs. I can afford it. So when you pinagsasabi nila tayo, I can't shout by Marcos resign. I was there when Basti shouted Marcos resign. We were there doing the narrative for Marcos resign. Pag-impeach Marcos and everything. Pero kung may mga tao dito na nagsasabi, tapos organic to 30 supporters, double agent, fake to 30 supporters. Yung mga double agent niya kasi, nakakainis eh. May feelings. The one thing that unites us, is our love of country. And love of country. And yung ginawa nila sa ating kumba. Hindi naman kung may pinakain ko. Pangulo si Tapos lechon na naman. Now, Nag-apologize si Giselle. Pero nakuha sila on camera, nag-reverse pa sila. Backstage. Ano ba yan? Pag ganito nangyayari, this actually exemplifies what's happening now to the Philippines. Watak-watak ang Pilipinas. Correct. Gusto, hindi ba naman ng oposisyon, watak-watak? So please, ang personal feelings natin, isakripisyo natin for the bigger cause. It applies to Until all. I just give up. No more Hindi sa release. isang grupo, sa pangalawang grupo. Now, avoid yung pang-insulto I've studied sa twice kasama abroad. natin ng mga DDS o sa kasama natin ng mga ISO, sa kasama nating PDP laban. What do we benefit kung mag-insulto tayo sa viewers. So, please, I've never seen this let's rally. unite our fight. Okay, I appeal to I'm telling you. sana uwi na po bukas. I really Uwi na. Tayo uwi rin marami. Ang mga Pilipino na nandito sa the Netherlands, salamat sa hospitality ninyo. nagsimula yan. Salamat sa humba. Tinatawag ko sila. Talagang nakita ko yung humba. Why do we fight about the humba? Mas malaki yung kinakaharap natin na laban. Ayaw. So, ang bababaw natin. Yeah, correct. Bababaw natin. Tama! Talking about the humba and the Tayo mababaw. Kaya, baguhin natin yan. We have bigger fights. So, Huwag niyong gawing issue. Di naman kailangan. Hurry up is one shit. Are you gonna fix this thing today? Hindi. Hindi kasi akong kasalanan sa kanila. Bakit nila ako inaaway? dapat mangyari. Mas ang Pilipinas, kailangan natin ipaglaban ng lahat. Kaya, Sandali Damay-damay. Sige, gusto rin mo. Saglit. Hoy! Pao, the video pao. Pao, the video pao. Paulo Lino. Hoy! Masinugod si Paulo Lino. Sino? Jason. Hoy! Oh, si Jason. Si Paulo Lino at lang sinugod. Kuya. Layo. Ayan. Si Paulo Lino pala yung lumapit sa babae pero siya sinugod ng isang lalaki. Jason to ang pangalan. Sino kaya yung Jason na yan? Dapat namagitan na lang. Hindi na gumawa ng ganong klaseng ano. I-close ko na to. Ayoko ng ganito.
Ayaw. Ano nga, sawayin mo na huwag magmagmagmula. Kasi napalit yun. No. Tourist na na Please lang. Tapos na ng Okay. Umalis na ka, please. Ang galing. Oh, yun ho, mga kababayan, ha. Nagkagulo-gulo na sila. Nagkagulo-gulo na sila dyan sa The Hague, Netherlands. No? Nakita natin doon sa video, si Paulo Lino pala yung sinugod nung Jason habang kakomprontasyon niya yung isang babae. Mga Duterte supporters ho yan, ha. Wala hong halong walang halong bangag supporters. Alam nyo, yung point kasi dito ni Atty. JV Hinlo sa video na yan, yung magkaisa tayo, ang gulo-gulo na ng Pilipinas, yung mga bangag, sobra ng nila, no, sobra na ginagawa nilang kalokohan, korupsyon, tapos dyan sa daig, magkakagulo-gulo pa kayo. Ay naku, nakakahiya. No? Malulungkot si Tatay Digong kapag nalaman niya na yung mga supporters niya, habang siya ay nasa loob ng malaman niya na nagkakagulo-gulo, malulungkot siya. Hindi naman kayo pumunta dyan para mag-away-away o makipag-away. No? Pumunta kayo dyan para ipakita ang suporta. Kung merong maliit na problema, huwag na palakihin pa. Pag-usapan na lang. Kung naiinis kayo sa isang tao, mas maganda. Kausapin nyo. Diba? Kasi hindi nyo pwede sabihin na kung naiinis kayo sa isang tao, huwag siyang pupunta dyan sa lugar na yan or hindi ka pupunta. Siyempre, kung ikaw man ay taga-riyan, nandiyan ka sa Netherlands, araw-araw ka nandiyan. Yung mga pumunta dyan, kagaya na Paulo, Teo, galing ng Pilipinas, siyang pumunta dyan para ma-experience nila yung kung gaano kasaya ang Duterte Street. Ayun na nga, masaya nagkarambulan. Makinig kayo kay Atty. JV. Huwag nyo nang palakihin yan. Okay? So, ayun mga kababayan, salamat sa lahat ng mga kababayan natin na makakapanood itong video ito. Paki-like ko ng aking channel, no? Itong Balita ni Kuya Rans TV. At subscribe nyo na rin po. Hanggang sa muli, ingat po tayo. God bless. Bye-bye.